Sa nakaraang video ay natapos tayo sa ating bida kung saan habang naguguluhan si Lei Hong sa pagdating ni Xia Yuning ay makikita namang may pagtatakang tinatanong ni Ye Xinghe si Xia Yuning kung bakit at ano naman ang ipinunta nito sa kanilang lugar. Na masaya namang tinugunan ni Xia Yuning kung saan napahawak pa ito sa braso ni Ye Xinghe habang sinasabing nagpunta siya dito dahil sa ating bida at wala nang iba pang dahilan. Nalalong ikinagulantang ng ating bida na makikitang nanlaki ang mga mata habang nakatingin kay Xia Yuning. Subalit matapos ng kanyang pagkagulat ay agad din naman niyang tinanggal ang pagkakahawak ng prinsesa sa kanya dahil baka kung anong isipin ng mga cultivator na nanunood at para na din sa kaligtasan ng kanyang Asher Feather Clan dahil sa oras na di magustuhan ng North Guardian Lord ang pagpayag niyang humawak sa kanya ang prinsesa ay ang kanyang clan ang mapapahamak kaya naman malungkot na lamang siyang umiwas ng tingin kay Xia Yuning. Na makikitang labis na nagtaka sa mga kilos ni Ye Xinghe dahil di naman ito ganito dati at nagbago lamang ang pakikitungo nito sa kanya nang gabing mawala ang brother Lin Hong nito na tumalon sa mataas na bangin. Subalit makalipas lamang ng ilang sandali ay napagtanto niya rin ang ibig sabihin ng ikilos ni Ye Xinghe kaya't napabuntong hininga na lamang siya habang iniisip na baka ayaw lang ni Ye Xingheng napahamak ang clan nito mula sa kanyang ama. At malakas na lamang niyang sinabi sa lahat ng mga nanunood na cultivator na si Ye Xinghe ay ang kanyang lalaki at walang sino mang ang papwedeng gumalaw dito hanggat nandito siya, at dagdag pa nito na ang sino mang magtatangkang labanan siya ay isa lamang ang ibig sabihin kung saan kinakalaban na din ito ang North Guardian Lord Mansion, habang makikita naman si Ye Xinghe sa isang gilid na lubhang nagulat sa biglaan nitong ikinilos. At malakas pang sinabi ni Xia Yuning na ang sino mang may problema sa ating bida ay siya ang makakaharap at gaya ng sinabi niya kanina ay ang buong North Guardian Lord Mansion ang makakalaban ng sino mang manggahas sa kanyang lalaki. At ang lahat ng mabibigat niyang binitawang salita ay malinaw namang narinig ng lahat ng mga commoner sa ibaba na dahilan ng kanilang pagkagulantang, dahil di nila lubos maisip na ang isang commoner na gaya ni Ye Xinghe ay may napakalakas palang connection sa prinsesa ng North Guardian Lord Mansion. At bumalik ang eksena kay Princess Xia kung saan matapos niyang ipamalite sa lahat na pagmamay-ari niya ang ating bida ay agad nitong tiningnan ng mariinang hangal na si Lin Yin na nagbibigay ng problema sa ating bida. At sarkastiko niyang tinanong ang hangal sa kung bakit pa nito pinipilit si Ye Xingheng makipaglaban kahit na isinuko na nito ang laban at iniwan ang martial contest bukod pa doon ay sinabi na din ito ng malinaw na napapagod na siyang makipaglaban pa at saka di naman daw ito interesado kay Lin Yin. At dagdag pa ni Princess Xia nang may pang-osar na facial expression na masyado atang nahihibang ang hangal dahil tila sa ginagawa nito ay para na rin niyang ipinipilit ang kanyang sarili kay Ye Xinghe kahit na sinabi na nito ng malinaw na di niya pinangarap magpakasal sa kagaya nitong patay gutom. At ang lahat ng mga pinagsasabi ni Princess Xia ay makikitang di naman nagustuhan ng hangal na si Lin Yin kaya naman makikitang labis talaga itong nanggigigil kay Xia Yuning. Subalit ang ipinakitang pagmumuka ng hangal na may ibig sabihin ng galit ay di naman nagustuhan ng prinsesa kaya naman mariin niya itong tiningnan ng harapan upang ipamuka ditong wala itong karapatang kalabanan ang katulad niyang Maharlika. At ang ginawa ni Princess Xia Yuning ay agad namang naunawaan ng hangal at agad niyang napagtanto na wala silang laban sa North Guardian Lord Mansion kaya naman makikitang kinimkim na lamang niya ang kanyang galit at mas pinili na lang manahimik upang di nila makalaban ang North Guardian Lord Mansion at di sila ma-wipe out sa lipunan ng parang bula. Maging ang mga manunood sa ibaba na galing din lamang sa mababang clan ay mas pinili ding manahimik dahil maging ang mga ito ay naapektuhan ng seryusong tingin ni Princess Xia Yuning na nagdala sa kanila ng labis na takot na agad na masawi kung sakali. At sa ginawang pananahimik ng hangal na si Lin Yin matapos ng isang mariing titig lamang mula kay Princess Yuning ay makikitang di na rin naman pinalaki pa ni Yuning ang gulo at sinabihan na lang niya ito ng may pang-aasar na wala naman pala itong ibubuga pagdating sa pasungitan at dagdag pa ni Princess Yuning na buti at alam ng hangal na mas mabuti na lang manahimik kisa ang ma-wipe out sa lipunan at mabura sa kasaysayan ang clan nito. At matapos niyang asikasuhin ang nahihibang na si Yin ng Lin family ay agad na niyang ibinaling ang kanyang atensyon kay Ye Xinghe kung saan masaya niya itong binati sa pagkapanalo nito sa hangal na si Zhao Yan bukod pa dun ay namamangha din niyang pinuri si Ye Xinghe dahil nagawa nitong makipag-sabayan sa isang malakas na dragon martial arts user na gaya ni Lei Hong matapos nun ay sinabi din niyang matagal-tagal na din nang huli silang magkitang dalawa kaya naman kakamustahin pa sana niya ito. Nang biglang putulin ni Ye Xinghe ang kanyang mga kadaldalan ng isang tanong habang may malamig na boses at matamlay na ekspresyon na kung ano naman ang ginagawa nito dito.
At sa makailang ulit ni Xingheng tanong kay Princess Yuning ay sinagot na niya ito ng malinaw kung saan sinabi niya ditong gusto lamang niya talagang makita ang ating bida subalit wala siyang makitang pagkakataon para lapitan ito hanggang sa mahahanap siya ng tamang tiyempo para magpakita sa kanya na matagal na niyang iniintay na mangyari sa kagustuhan niyang muling makausap si Xinghe. At sa harap ng maraming cultivator mula sa iba't ibang clan na nakakarinig na nabalitaan niyang sasali daw ang ating bida sa isang martial contest na gaganapin sa Lin Clan kaya mas minabuti niyang pumunta upang makita ang babaeng ito na nakakuha ng atensyon ni Xinghe. At nang makita na niya ang hangal ay napagtanto niyang di naman maitatangging maganda si Lin Yi ng Lin Clan kaya naman di na siya nagtakang talagang na-attract si Xinghe dito na lubha naman niyang ikinalungkot. At ang kanyang mga sinabi ay buong-buo namang narinig ng nananahimik na hangal habang ang mga cultivator naman na manunood ay makikitang labis na nagulat sa sinabi ng prinsesa dahil malinaw nilang naintindihan ang ibig sabihin nito at ang kanyang pagseselos sa hangal na si Yin-er. Maging si Xinghe ay bahagya ding nagulat dahil malinaw din niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Princess Yuning na kagaya ng pagkakaintindi ng mga cultivator sa ibaba ng arena. Kaya naman may paggalang niyang sinabi kay Princess Yuning na ang pagsali niya sa martial contest ng mga Lin family ay walang kinalaman kay Lin Yin at di rin niya gustong magselusan ng prinsesa at sinabi pa ni Xinghe ngayong malinaw na dito ang lahat ay agad na din siyang magpapalam sa kanya. Na di naman sinang-ayunan ni Princess Yuning sa kadahilanang gusto pa niya itong makausap ng matagal kaya naman makikita sa mukha nito ang pagkabahala na baka bigla na namang umalis si Xinghe sa kanyang harapan. At magsasalita pa sana si Princess Yuning subalit bigla siyang natahimik nang makita niyang seryoso ang mukha ni Xinghe senialis na gusto na din talaga nitong makapagpahinga na ang ibig sabihin ay talagang aalis na naman ito sa kanyang harapan gaya ng huli nilang pag-uusap. Maya-maya pa ay di nga nagkamali si Princess Yuning sa kanyang hinala dahil bigla na lang nagpaalam si Xinghe ng kanyang pag-alis at sinabi nitong ang kanyang mga kamiyembro sa clan ay nag-iintay na sa kanya at total ay tapos na din naman ang pakay niya sa martial contest na ito kaya wala na siyang dahilan upang magtagal pa sa ibabaw ng arena. At matapos niyang sabihin ang kanyang pamamaalam sa prinsesa ay makikitang agad na ding tumalikod ang ating bida upang bumaba na ng arena at makapagpahinga dahil sa pagod ng kanyang pakikipaglaban sa isang malakas na cultivator. Subalit dahil nga sa gusto pa ni Princess Yuning na makausap ang ating bida ay malakas niyang isinisigaw ang pangalan nito para sana pigilang umalis sa kanyang harapan subalit buo na ang desisyon ni Xinghe kaya naman nagpatuloy lamang ito sa paglalakad pababa ng arena. Kaya naman malakas pang sinabi ni Princess Yuning na kung talagang natatakot ito sa kanya ay huwag siya nitong talikuran at manatili lamang sa kanyang harapan gaya ng kanyang kagustuhang makausap pa ito ng matagal at upang makapagpaliwanag sa di nila pagkakaintindihan. Subalit may malamig na boses itong tinugunan ng ating bida at sinabi nitong sa kanyang mga nagdaang karanasan kasama ang kanyang brother Lin Hong ay madami siyang natutunan patungkol sa kagaya nitong mayayaman at bukod dun ay di naman talaga siya natatakot dito at umiiwas lamang siya sa maaaring mangyari sa kanyang clan kung magkataong magalit na naman sa kanya ang North Guardian Lord gaya ng nangyari sa kanila sa training ground. At dagdag pa ng ating bida na natutunan din niya mula sa kanyang brother Lin Hong na walang sino man ang may kakayahang magbago kung may mataas itong katatayuan subalit magkaiba pa din sila ng pinapaniwalaan kaya makakaasa ito sa kanyang di siya maghihiganti sa North Guardian Lord Mansion kahit na sinira nito ang buong pangarap ng kanilang Asher Feather Clan sa pagkakatanggal niya sa academy. At dahil sa mga sinabi ni Xinghe kay Princess Yuning ay makikitang natahimik na lang ito at walang nagawa sa pagpigil kay Xinghe dahil lahat naman ng sinabi nito ay tama subalit gusto lang sana niyang linawin na nagkamali lamang ang kanyang ama ng desisyon sa pagpapatanggal dito sa academy. At habang bumababa ang ating bida ay may pag-aalala itong tinanong ni Uncle Patriarch Yejun sa kung bakit basta-basta na lang nito tinatalikuran ang prinsesa na baka ikagalit nito kung sakali. Habang makikita naman ang ama ng ating bidang naguguluhan sa kung ano naman ang ibig sabihin ni Princess Yuning nang sabihin niyang kanya si Xinghe subalit sinabi din nitong wala naman silang karapatang tumanggi sa kagustuhan nito dahil isa lamang silang hamak na commoner. At mula sa itaas ay kitang-kita ang lahat ng mga cultivator sa paligid ng arena kung saan mariin lamang na tinitingnan ng North Guardian Lord mula sa itaas ang mga ito at tahimik niyang binabantayan ang kanyang anak sa kung anong papwedeng mangyari dito. Kung saan makikitang talagang mariin lamang itong nakamasid mula sa itaas sa isang silid kasama ang kanyang bot-ihing tagapayo.
Maya-maya pa ay nagbigay na din ito ng komento sa mga nangyayari kung saan sinabi nito ng may pagkaseryoso na buti naman at alam ng ating bida ang makabubuting gawin, sinyalas na talagang may plano sana itong pahirapan na naman si Ye Xinghe at ang clan nito kung sakaling sinunod nito ang kagustuhan ni Princess Yuning na kausapin siya. At makikitang nakisabat na din ang kanyang tagapayo kung saan agad niyang tinanong kung wala daw bang magiging problema sa prinsesa sa kawalang ingat nitong mga ikanikilos dahil basta-basta na lang nito sinabing umiibig siya sa isang commoner na gaya ni Ye Xinghe kung saan makakaapekto ito sa kanila. Na tinugunan naman ng North Guardian Lord na si Xia Lai kung saan sinabi nitong ang sino mang magpakalat ng balita patungkol sa nangyari ngayon ay agad niyang ipahuhuli at siya na mismo ang paputol ng dila ng sino mang pangahas na gagawa nito. At matapos noon ay muling nagtanong ang kanyang taga-payo kung saan tinanong nito ang North Guardian Lord kung hahayaan ba nito si Ye Xingheng mapalapit sa kanilang prinsesa kahit na nagmula lamang ito sa isang minor family. Na di naman nagustuhan ni Xia Lai ang ibig sabihin nito kaya naman mariin siyang tumingin sa kanyang taga-payo sabay sabing wala siyang pakialam sa kung anumang background mayroon ang magugustuhan ng kanyang anak kahit na siya mismo ang North Guardian Lord. At dagdag pa ni Xia Lai na kung mas pipiliin pa ni Xia Yuning na pakasalan ng isang normal na cultivator at mamuhay ng payapa ay isang kahanga-hangang desisyon dahil maging siya ang nasa katatayuan ng kanyang anak ay ganito din ang kanyang gagawin at bukod pa doon na maski tumutol pa sila sa kagustuhan nito ay wala na ding magbabago, na ang ibig sabihin lamang na pumapayag na ang North Guardian Lord na pakasalan ni Ye Xinghe ang kanilang Xia Yuning. At habang nakatingin sa malayo ang North Guardian Lord na animoy nag-iisip ng malalim, ay biglang sinabi ng kanyang taga-payo na kung ganun din lang napayag ito sa ating bida na mapang-asawa ng kanilang prinsesa ay mas maganda nang alamin nila ang patungkol dito. Na di naman nagustuhan ni Xia Lai dahil makikitang agad itong tumingin ng mariin sa kanyang taga-payo dahil sa mga sinabi nito ni Alice na ayaw na niyang pakialaman pa ang naging desisyon ng kanyang anak na si Xia Yuning. At dahil sa kanina pang mga pagtatanong ng kanyang taga-payo ay tila di na ito nagustuhan pa ni Xia Lai at upang mapatigil ito ay seryoso niya itong tinanong kung gusto pa ba nito ng mahabang tanungan. At sa ginawa ng North Guardian Lord Mansion habang may nakakatakot na ekspresyon ay agad na naunawaan ng kanyang taga-payo ang ibig sabihin nito kaya naman agad din siyang lumuhad dito bilang paghingi ng tawad habang sinasabing ang gaya niyang may kadaldalan ay nararapat maparusahan ng kamatayan. Na di naman pinansin ng North Guardian Lord at tumayo na lamang ito sa kanyang kinauupuan dahil gusto niya lamang namang mapatigil ang kadaldalan ng hangal niyang tagapayo. At makikitang tumingin na lamang ito nang may lungkot sa kanyang mga mata kay Princess Yuning ni Alice na palalayain na lamang niya ito sa kanyang mga kamay upang magawa nito kung anong sa tingin nito'y tama. At matapos nga ng ilang pag-iisip ay napagdesisyonan na niya kung ano ang tama para sa kanyang anak na si Yuning. Kaya naman sinabi niya sa kanyang alalay na sa oras na makabalik na sila sa North Guardian Lord Mansion ay agad nitong ipamalites sa lahat na ang prinsesa na si Xia Yuning ay masyadong walang ingat sa labas na papwedeng maging dahilan ng pagkatanggal nito sa kanyang kinauukulan bilang prinsesa sa oras na magpatuloy pa ito. At dagdag pa nito na mas makakabuting tanggalin na nga naman pala ito sa pagiging prinsesa upang di na masangkot ang pangalan niya bilang North Guardian Lord at sinabi pa nitong ipamalita nitong mula ngayon ay wala na siyang anak na Xia Yuning kahit kailan. At ang mga pinagsasasabi ni Xia Lai ay di naman agad na proseso ng hangal niyang tagapayo na makikitang nagtataka sa kung anong ibig sabihin nito sa kanyang mga iniutos sa kanya. Maya-maya pa nang mapagtanto na niya kung ano ang ibig sabihin ng North Guardian Lord ay labis siyang nagulantang dahil basta-basta na lang nito itinakwil ang sarili nitong anak nang dahil lang sa pagsama nito sa isang commoner na gaya ng ating bida. At dahil sa ang pagkakaintindi niya lamang sa utos ni Xia Lai ay upang itakwil ang sarili nitong anak ay agad niyang sinabi na matutupad ang mga utos nito agad-agad sa oras na makabalik na sila sa North Guardian Lord Mansion subalit ang di niya alam ay ginawa lamang ito ni Xia Lai upang mapalaya si Xia Yuning sa kanila at upang magkaroon ng tahimik na pamumuhay kasama si Ye Xinghe. At matapos ng kaganapan sa itaas kung nasaan ang North Guardian Lord ay bumalik naman ang eksena sa ibabaw ng arena kung saan tila nagkaroon ng bahagyang katahimikan matapos ng mga pinagsasabi ni Ye Xinghe patungkol kay Xia Yuning. At makalipas nga lang ang ilang sandali ay tuluyan ng nakababa ang ating bida sa ibabaw ng arena habang makikitang malungkot itong tinitingnan ni Princess Yuning na kasalukuyang di makagalaw dahil sa kanyang mga napagtanto mula sa mga binitawang salita ng ating bida.
At makalipas lamang ang ilang sandali ng kanyang pananahimik ay malakas niyang isinigaw na wala siyang pakialam sa kung ano pa man ang tingin ni Ye Xinghe sa kanya at kung gaano pa man kasama ang pagkakakilala nito sa kanya basta't sasama siya dito hanggat meron siyang hininga. At dagdag pa nito na kahit saan pa magpunta si Ye Xinghe ay patuloy niya itong susundan at di siya nito mapipigilan maliban na lang kung papaslangan siya ni Ye Xinghe. Bukod doon ay malakas pa niyang sinabi na kahit anong gawin ni Ye Xinghe mula ngayon ay di na ito makakalayo pa sa tabi niya at ang lahat ng kanyang mga pinagsasabi ay ikinagulat naman ng ating bida dahil napagtanto niyang talagang seryoso ito sa mga sinabi nito ngayon lang. At dahil sa kanyang napagtanto ay labis siyang nalungkot na umabot pa sa panginginig ng kanyang katawan dahil sa ngayon ay nagugilty na siya sa kanyang mga pinagsasabi dito dahil gaano man kasakit ang kanyang mga sinabi ay mas pinili pa din nitong sundan siya. At makalipas ang ilang sandali ay bigla niyang naalala si Lady Anne Xueyan na siya namang nagugustuhan ng ating bida kaya naman agad siyang napalingon dito para sana tingnan kung ano naman ang masasabi nito patungkol sa kagustuhan ni Princess Yuning. Subalit sa kanyang paglingon ay nakita niya lamang si Liang Yu na nag-iisa na lamang nakaupo at wala na sa tabi nito ang kanyang hinaharap na si Lady Anne Xueyan. Subalit ang paghahanap naman ng ating bida kay Lady Anne Xueyan ay napansin naman ni Princess Yuning kaya naman labis siyang nasaktan sa mga ikinilos ni Ye Xinghe. At habang malungkot ay iniisip niya mas gusto talaga ata ng ating bida si Lady Anne Xueyan kisa sa kanya kahit na mas mataas naman ang katatayuan niya kisa dito. At lumipat naman ang eksena kay Liang Yu kung saan inaakala nitong siya ang talagang tiningnan ng ating bida kaya naman agad din siyang tumayo at lumapit sa ating bida habang masaya niyang binabati si Ye Xinghe sa pagkapanalo nito sa pastahan laban sa hangal na si Zhao Yan. Subalit dahil nga sa mga nangyari sa ibabaw ng arena ay tila di naging masaya si Ye Xinghe sa kadahilanang natabunan na ng kalungkutan ang kanyang kasiyahan sa pagkapanalo kaya naman ang masayang pagbati ni Liang Yu sa kanya ay tinugunan lamang nito ng seryosong tingin pabalik sa magnanakaw ng panty na si Liang Yu. At sa ginawang titig ni Ye Xinghe dito ay makikitang labis itong nagulat dahil di niya inaakalang magiging malamig ang ugali nito sa kanya kahit na tinulungan naman niya ito gaya ng kanilang napag-usapan kalahating buwan na ang nakalilipas. At naisip niyang purihin palalo si Ye Xinghe para mawala sana ang kalungkutan niyang nakikita sa ating bida kaya naman nauutol-utol pa niyang sinabi dito na di niya sukat akalaing mabilis na maaabot ni Ye Xinghe ang 6th Heavenly Layer Realm sa maikling panahon at kasunod nun ay inimbita pa niya ang kanyang brother Xingheng uminom kasama ng clan nito upang magdiwang sa pagka-panalo nito sa laban. Subalit may malamig lamang na boses itong tinugunan ng ating bida sa pagtatanong kung nagawa na ba nito ang kanilang napag-usapan kamakailan at dagdag pa ni Ye Xinghe na wala din siyang panahon para magdiwang ng kanyang pagkapanalo dahil ipinamukha lamang niya sa buong Zhao clan na di sila basta-bastang kalabanan. Na agad namang tinugunan ni Liang Yu kung saan sinabi nitong wala na dapat pang ipag-alala ang ating bida patungkol sa kanilang napag-usapan dahil natapos na niya itong asikasuhin bago pa maganap ang laban nilang dalawa ng hangal na si Zhao Yan. At matapos ni Ye Xingheng marinig ang mga sinambit ni Liang Yu ay agad na siyang lumapit sa kanyang uncle patriarch at sa kanyang ama upang akitin na ang mga itong umalis sa martial contest dahil tapos na din naman ang kanilang pakay dito. At matapos ni Ye Xingheng akitin ang kanyang mga kasamahan ay makikitang agad na din naman silang nagsialisan upang bumalik na sa kanilang clan dahil madami pa din naman silang dapat intindihin doon bukod pa doon ay wala na din naman silang dahilan pa para manood ng labanan ng ibang mga cultivator. At ang kanilang paglisan sa arena ng Lin family ay makikita namang may pagtatakang pinagmamasdan ng kanyang brother Leihong at naguguluhan ito dahil napagtanto niyang totoo ang lahat ng sinabi ni Ye Xinghe na wala talaga itong planong kuhanin ang hangal na si Lin Yin. At matapos niyang tingnan ang paglisan ng ating bida ay kasunod naman niyang tiningnan ang hangal na si Lin Yin na malapit sa kanya at nakita niyang mukhang talagang nalungkot ito dahil sa kanyang pagkapaiya sa mga sinabi ni Ye Xinghe kanina. Maya-maya pa ay nakapagdesisyon na din si Lei Hong sa kung anong nararapat niyang gawin kaya naman may paggalang niyang sinabi kay Lin Yin na nung una niya itong makita ay di niya magawang maalis sa isipan niya ang imahe nito subalit ngayon ay napagtanto na niyang wala talaga itong balak magpakasal sa kanya.
At malungkot pang dagdag ni Lei Hong sa hangal na nang mapagplanuhan nilang magsigawa ng martial contest ay inakala niyang nakasigurado na ang kanyang pagkapanalo sa laban subalit ngayon lamang ay napagtanto niyang meron palang gaya ng kanyang brother Ye Xinghe na mas malakas sa kanya kaya naman upang di siya mag-guilty pang lalo ay ititigil na din niya ang pagsalita sa martial contest dahil malinaw namang tinalo talaga siya ni Ye Xinghe sa laban kaya't nakahihiya naman para sa mga manunood kung magpapatuloy pa siyang lumaban kahit natalo na siya dahil ang patakaran ng martial contest ay magpapatuloy lamang ang isang cultivator kung di pa ito natatalo. At matapos niyang masabi ang kanyang dahilan kung bakit na niya ititigil ang kanyang pakikipaglaban ay agad din niyang sinabi sa hangal na sa oras na makabalik na siya sa kanilang Thunder Clan ay agad siyang magpupuko sa pagpapalakas at pagpapatakas ng level at sinabi din niyang sana sa oras na muli silang magkita ay may pagkakataon pa siyang muli itong ligawan at pakasalan. At matapos niyang masabi ang lahat ng gusto niyang sabihin at pagpapalim sa hangal na si Lin Yin ay agad na din itong bumaba ng arena papalapit sa kanyang mga kasamahan. At nang makalapit na siya sa mga ito ay agad na din niyang inakit ang mga itong umalis na sa Lin Clan upang bumalik sa kanilang Thunder Clan dahil sa oras na bumalik na sila ay agad din silang magti-training ng magkakasama kung saan agad din namang sumunod ang kanyang mga kasamahan sa kanya. Subalit hindi pa man lang nakakalayo si Lei Hong na papaalis ay agad na itong tinawag ng hangal na si Lin Zonyun para sana pigilang lumisan at upang hikayating magpatuloy sa martial contest upang mapang-asawa ito ng nahihibang niyang anak. At di naman nabigo ang hangal sa pagtawag niya sa young master ng Thunder family na si Lei Hong dahil agad din naman itong tumigil upang marinig ang sasabihin ng hangal na si Lin Zonyun at nang makita ito ni Lin Zonyun ay agad na din siyang nagsalita upang magpaliwanag at upang hikayatin nga itong ituloy ang laban sa martial contest. Subalit di na nito natapos ang kanyang gustong sabihin nang biglang magsalita si Lei Hong pabalik dito at sinabi nitong di na nito kailangan pang magpaliwanag sa kanya dahil naiintindihan naman niya ang nangyari at isa pa ay malinaw namang siya ang natalo sa laban kaya't magpapalim na din siya upang lumisan. At matapos niyang makapagsalita ay makikitang agad na din silang lumisan kasama ang kanyang mga kamiyembro kung saan naiwan naman ang hangal na si Lin Zonyun na naiwang nakatingin sa mga ito. Kung saan madami pa sana itong sasabihin upang di matuloy ang paglisan ng mga ito at upang matuloy ang kasal ng dalawa dahil sa kanyang panghihinayang na magkaroon ng connection sa isang pamilyang may mataas na katatayuan sa lipunan. At lumipat naman ang eksena sa hangal na si Lin Yin sa ibabaw ng arena kung saan makikitang wala na din itong maiharap pang mukha sa mga manunood dahil sa mga pamamahiyang ginawa sa kanya ni Ye Xinghe. Kung saan di pa din ito matanggal sa kanyang isip ang galit sa ating bida at sa isip-isip niya na di maitatangging nalampasan talaga ni Ye Xinghe ang kanyang ekspektasyon dito patungkol sa tinataglay nitong lakas subalit sinabi din itong pagdating ng 10 taon ay ipamumuko niya dito ang katotohanang isa lamang itong basura at siya lamang ang nag-iisang genius gaya ng kanyang sinabi sa ating bida nung nagkita sila sa Blue Carp Lake. At matapos sa nahihibang na si Lin Yin ay lumipat naman ang eksena sa bakana ng Dark Moon family na kinabibilangan ng magnanakaw ng panty na si Liang Yu. Kung saan makikita sa loob nito ang nakaluhod na si Zhao Yang na mariing humihingi ng tawad kay Steward Chen dahil sa kanyang pagkabigong makuha ang minahan ng mga Ye family ayon sa utos nito. At may pagpapaliwanag nitong sinabi na di nila sukat akalaing magagawa ng ating bidang talunin ang kanyang anak na nasa 5th Heavenly Realm na at di nila inaakalang magagawa ng basurang gaya ni Ye Xingheng maabot ang peak 6th Heavenly Layer Realm sa lalong madaling panahon lamang. Bukod doon ay sinabi din ito sa hangal na Patriarch ng Dark Moon Supreme Family na ama ni Liang Yu na ang gaya ni Ye Xinghe ay maaaring maging banta sa clan nito kaya't gusto sana niyang humingi ng tulong upang paslangin si Ye Xinghe agad-agad upang di na ito makapagpatuloy pang lumakas at maging banta sa kanila. At habang seryusong nakatingin ang hangal na si Zhao Yang sa patay gutom na si Liang Xiang ay makikitang tila di naman nito pinapansin ang mga pinagsasasabi nito na seryoso din lamang na nakatingin pabalik sa hangal. Guys, wag mo muna skip ang ating video dahil may gusto lamang ang Lodi niyong ipabatid. Guys, ipagpatuloy nyo lamang ang pagsuporta hanggang sa maabot natin ang 10k subscriber nang ganahan naman tayong mag-upload at masaya na ang idol nyo sa channel na ito. Salamat! Abangan sa susunod nating video ang magiging desisyon ng hangal na si Liang Xiang patungkol sa mga sinabi ng hangal na si Zhao Yang kung saan matapos ng kanyang ilang pag-iisip ay agad niyang ipag-uutos sa hangal na si Steward Chen na magpadala ng taong tutujes sa ating bida upang agad itong ma-eliminate sa kanilang landas at upang di na din maging banta pa sa kanilang pamilya.
Bukod pa doon ay madami pang kapanapanabik na laban ang mangyayari sa pagitan ni Ye Xinghe at mga hangal na tauhan ng Dark Moon family na siyang ipinadala upang tugisin ito kasama si Princess Yuning na kasalukuyang makakasama ni Ye Xinghe sa kanyang pagpapalakas. Kaya't kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento sa ibaba na lalong magbibigay sa akin ng kumpiyansang lumaban, mag-upload. Thank you mga idol.